At yun na nga, sa isang interview ni Giannis kay Speed, nang tanongin siya nito kung mananatili ba siya sa Milwaukee, ang sagot ni Giannis ay probably, we'll see, I love Milwaukee. Madami agad na nag-assume na wala naman ata talagang balak umalis si Giannis ng Bucks. Kinakot lang niya ang management ng Milwaukee para kumilos at gumawa ng mga moves para palakasin ang roster nila. At syempre, para maibalik si Thanasis. Yan ang dahilan bakit mababa ang interest ng mga teams kay Giannis ngayong off-season. Puro parinig, pahaging, pasuspense. Di malaman kung magpapatrade o magsistay sa team niya. Mas maingay pa nga ang pangalan ni Jokic sa trade na hindi lang pipirma ng extension pero wala naman din namang sinabing magpapatrade. Ewan ko ba dito kay Giannis, parang nagbibigay lang siya ng way para magatasan siya ng mga content creators. Sinabi pa siya na kailangan pa daw siyang kumbinsihin para mapalipat siya ng LA o New York dahil sa laki ng tax sa mga lugar na yon. Lumitaw na naman tuloy ang rumors ng chance ni Giannis na mapunta sa San Antonio Spurs dahil sa simpleng dahilan na walang state income tax sa Texas. So, as usual, wala pa din kumpirmasyon mula kay Giannis kung magpapatrade o hindi. Pero kung pagbabasihan ng latest interview niya, most likely sa Milwaukee pa din ang uwi nito. Habang ang inaabang ang opening night at ang pinakamahal na ticket sa kasaysayan ng Summer League sa tapatang Los Angeles Lakers kontra sa Dallas Mavericks ay naganap na. Ito din ang unang beses na makikita maglaro si Cooper Flagg sa NBA kontra sa pinakasikat na rookie, ang last year number 55 pick na si Aura, kasi si Bronny James. Maganda ang panimula ni Bronny na nagtala agad ng quick 5 points sa harap ni Cooper Flagg. Sigawan ng mga fans sa tuwing magbabantayan ng dalawa. Nagpakita si Cooper Flagg ng coast-to-coast dunk off the steal na nagpasabog sa crowd. Present sa crowd ang teammate ni Flagg na si Kyrie Irving at Max Christie. Nagtapos ang first half, lamang pa din ang Lakers na meron ng 8 points si Bronny habang 10 points naman kay Cooper Flagg. Maganda ang pinakita ng dalawa sa first half pero aakalain mo binangko sila ng second half dahil pareho silang walang naitalang punto sa second half. Naging dikit ang laban hanggang sa mga huling minuto ng game at sinubukan pang maging bayani ni Bronny sa dulo at bumitaw ng potential game winner 3-point shot pero mintis. Nanalo ang Dallas sa score na 87-85. Si Cooper Flagg ay nagtala lang ng 10 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals at 1 block. Ibawi naman pala sa hustle at defense. Alat ang shooting na meron lang 5 of 21 sa field at 0 of 5 sa 3. Habang si Bronny ay 2 of 8 lang sa field na meron lang 8 points. But anyway, hindi man nila na-meet ang expectation ng mga fans. Simula pa lang naman to at mahirap ang husgahan ng player sa unang game. So abangan pa natin sa mga susunod. Mukhang tapos na ang Battle of LA at namumuo na ang rivalry ng Lakers at Dallas. Pakikalabit naman ako ng like and please follow and subscribe. Always stay clutch. Peace.